Itago niyo po ko sa pangalang Lara, 24 anyos. Simple lang ang pangarap. Makapagtapos, makatulong sa pamilya. At balang araw, bumuo ng tahimik na pamilya. Pero ang kapalaran, tila may ibang plano para sa akin. Si Marco ang naging una at tanging lalaking minahal ko ng buo. Nakilala ko siya nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Construction worker siya. Pawisan, pero guwapo sa tingin ko. Dahil sa ngiti niyang parang walang problema. Madalas niya akong sundan sa tindahan ni Aling Beba. Dala-dala ang bisikletang halos bulok na. Bibili siya ng soft drinks at candy. Tapos kunyari, aksidente niyang iabot din sa akin. Para sa'yo, sabi niya. Minsan, sabay abot ng candy. Hindi ako mahilig sa matamis, sagot ko. Pero, tinanggap ko rin. Unti-unti, nahulog ako. Sa mga simpleng biro niya. Sa pagiging maalaga. At higit sa lahat, sa mga pangako. Lara, pag nakaipon ako, pakakasalan kita. Bibigyan kita ng bahay, ng pamilya, ng lahat. At naniwala naman ako. Kahit tutol si mama, kahit pa sinasabi nilang barkadista siya, at mahilig sumugal, pinaglaban ko pa rin. Pagkatapos ng 2 taon, nagpakasal kami. Simple lang ang seremonya. Nakasuot siya ng barong. Ako na may naka-white dress na hiniram pa sa pinsan. Pero masayang masaya ako. Lumipat kami sa Maynila. Sa isang maliit na inupahang apartment. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay namin. Sa simula, sweet pa si Marco. Uuwi siya nang may pasalubong. Pandesal o minsan, isang maliit na stuffed toy para sa akin. Para hindi ka malungkot kapag nasa trabaho ako, sabi niya. Akala ko, iyon na ang simula ng magandang kinabukasan. Habang lumilipas ang buwan, nag-iba si Marco. Mas madalas na siyang umuwi ng gabi. Amoy alak. Minsan, may pasapa dahil sa sugalan. Ang perang dala niya, kulang-kulang na. Marco, paano na to? Wala tayong gatas kay baby. Sabi ko, minsang magdamag. Tumigil ka nga, Lara. Ako ang lalaki rito. Ako ang bahala. Sigaw niya. Doon nagsimula ang gabi-gabing iyakan ko. Kapag nag-iisa ko, yakap-yakap ang anak namin. Dasal ako ng dasal na sana magbago siya. Isang gabi, umuwi siya lasing na lasing. May kasamang 2 kumpare. Sina Anton at Raul. Malakas ang tawa nila. Parang walang pakialam sa oras. Lara! Sigaw ni Marco. Lumabas ka nga rito, Anya. Lumapit ako, nakapambahay lang. Doon ko narinig ang mga salitang hindi ko akalaing manggagaling sa asawa ko mismo. Kung ayaw mong mapalayas tayo dito, ikaw na ang magbayad, ang wika niya. Ano? Paano? Naguguluhan kong tanong. Ngumisi si Anton. Tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Isang gabi lang, Lara.
Babayaran ko lahat ng utang niyo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin ako kay Marco. Umaasang pagtatawanan lang niya iyon, pero hindi. Nakita ko ang malamig na mata niya. Walang awa, walang pagmamahal. Lara, pumayag ka na. Para rin naman sa atin to eh. Isang gabi lang. Tapos, wala tayong problema. Ang sambit ng asawa ko. Sa mga narinig kong yun, doon bumagsak ang puso ko. Umiyak ako, nagmakaawa, pero walang nakinig. Sa gabing iyon, ako'y pinilit. Pinagbigyan ko ang kumpare ng asawa ko sa kagustuhang mabayaran ang mga utang. Habang siya na may nagtatawanan at nakikipag-inuman. Hindi ko alam kung paano ako nakalagpas sa gabing iyon. Ang alam ko lang, simula noon, wala nang araw na pareho pang tingin ko sa asawa kong minahal. Hindi lang isang beses nangyari. Tuwing wala siyang pera para sa bisyo. Tuwing gipit kami. Ako ang puhunan. Ako ang kabayaran. Nasa kabilang kwarto sila. Nagtatawanan. Ako naman, pinipilit ngumiti habang nilalamon ng hiya at sakit ang buong pagkatao ko. Pagkagising ng umaga, titingin ako sa salamin. At hindi ko na makilala ang sarili ko. Wala na yung dating Lara. Ang natira na lang, isang babaeng ginamit at pinagpalit sa bisyo. Akala ko nung una, isang beses, 2 o 3, na baka sakaling magsisi na ang asawa ko. Pero hindi pala. Lumipas ang mga linggo at sa tuwing wala siyang pera, nauulit ang bangungot. Minsan, isang kumpare. Minsan, 2 magkaibigan. At minsan, mismong landlord pa ng apartment. Parang wala na akong karapatang tumanggi. Kapag pumapalag ako, suntok at mura ang kapalit. Wala kang silbi, Lara, kung hindi ka susunod. Sigaw niya. Minsan, habang hawak niya ang buhok ko. Sa katunayan, hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong lumuha ng palihim. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil wala akong matakbuhan. Sa umaga, isa akong ina na nakikita ng anak namin. Masaya, tumatawa, kumakanta habang nagpapadede. Pero sa gabi, isa akong bilanggo. Hindi alam ng mga kapitbahay ang sekreto ko. Ang alam nila, sweet pa rin kami ni Marco kasi tuwing umaga, sabay kaming lumalabas. Kunwari, bumibili ng paninda. Pero, ang totoo, durog na ako. Minsan, hawak ko ang anak namin. Nakatitig ako sa kanya. At pabulong kong sinasabi, "Anak, patawarin mo si Mama. Sana, lumaki kang hindi tulad ng ama mo. Sana, huwag mong maranasan ang impyernong ito." Dumating pa sa punto na, pati mga barkada ni Marco, kilala na ako. Kapag dumadaan ako, nakangisi sila. Parang may lihim silang alam na hindi dapat. Ang ganda talaga ng misis mo, Marco. Jackpot ka. Narinig kong bulong ni Raul minsan.
Ngumisi lang si Marco. Sabay sagot. Siyempre, para sa tropa. Wala akong itinatago. Doon ko napatunayang hindi lang pala pera ang habol niya. Para kay Marco, parang tropeyo ako. Parang wala akong halaga, kundi bilang aliw para sa kanya at sa mga kaibigan niya. Isang gabi, matapos ang isa namang gabi ng sakit at pagluha, tumayo ako sa tapat ng salamin. Namumugto ang mga mata. Magulo ang buhok at parang wala ng buhay ang mukha ko. Lara, hanggang kailan ka magtitiis? Bulong ko sa sarili. Pero lagi kong iniisip ang anak namin. Kung aalis ako, paano siya? Wala akong trabaho. Wala akong pera. Saan kami pupunta? At dahil sa takot at kawalan ng lakas ng loob, nanatili ako. Kahit pa unti-unti nang kinakain ng hiya at sakit ang pagkatao ko. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama. Lara, anak, bakit hindi ka umuwi? Namimiss ka na namin. Kung may problema ka, andito kami. Napaiyak ako. Gusto kong sabihin lahat, pero natakot ako. Kaya ang tanging nasabi ko lang, Ma, ayos lang po ako. Huwag kang mag-alala. Pero sa loob-loob ko, doon nagsimulang tumubo ang maliit na binhi ng pag-asa. At ang pinakamasagit na gabi, ang huli. Hindi ko malilimutan. Hindi na lang isa o dalawa, kundi 3 lalaki na ang kasama ni Marco na umuwi sa bahay. Lara, sige na. Isang gabi lang. 3 beses ang bayad, bulong niya. Para akong nawalan ng kaluluwa. Habang pinagmamasdan ko ang anak naming natulog sa crib. Parang bigla akong nagising. Hindi na pwede. Hindi na ito dapat mangyari. At doon na ako nagdesisyon. Kinabukasan, habang tulog pa si Marco at lasing na lasing, kinuha ko ang ilang damit namin ng anak ko. Kaunting pera na itabi ko mula sa pagtitinda ng kakanin. At lumabas kami ng bahay. Tumawag ako kay Mama, umiiyak. Ma, uuwi na ako. Hindi ko na kaya. At agad niyang sagot, umuwi ka anak. Nandito kami. Huwag kang matakot. Pagdating namin sa probinsya, ramdam ko agad ang bigat na nabunot sa dibdib ko. Yung hangin, presko. Yung mga mata ng kapitbahay, walang alam sa pinagdaanan ko. At higit sa lahat, mahigpit ang yakap ni Mama. Anak, hindi ka na babalik doon. Kahit mahirap, kakayanin natin. Basta ligtas ka, sabi niya, habang hawak-hawak ang apo niya. Naluha ko. Doon ko unang naramdaman na hindi ko pala kailangang mag-isa. May pamilya akong handang kumupkup sa amin. Sa umpisa, mahirap. Wala akong pera. Wala akong sariling gamit. Pero nagsimula ako sa maliit. Nagtinda ng kakanin sa palengke. Naglalako ng gulay sa kalye. Lara, huwag kang mahihiya. Paalala ni Mama. Mas mabuting pawis ang puhunan kaysa katawan. At tama siya. Kahit napapagod ako, masarap sa pakiramdam na alam kong marangal ang pinagkukunan ko ng pambili ng gatas at lampin para sa anak ko. Pero hindi doon natapos ang lahat. Paulit-ulit pa rin akong
tinatawagan ni Marco. Minsan galit. Minsan parang nagmamakaawa. Lara, umuwi ka na. Pamilya tayo. Kung hindi ka babalik, makakahanap ako ng iba. Tandaan mo, asawa pa rin kita. Pero, natutunan ko nang wag nang maniwala sa mga salita niya. Hindi ko na siya sinagot. At sa bawat araw na lumilipas, humihina ang kapit niya sa akin. Habang lumalaki ang anak ko, doon ko natutunan na unti-unting kalimutan ang sakit. Oo, hindi madaling kalimutan ang mga gabi ng pagluha at pagdudugo ng puso. Pero sa tuwing humingiti siya sa akin, napapalitan ng lakas ang lahat ng takot. Natutunan kong muling magmahal. Hindi ng lalaki, kundi ng sarili ko. Nagsimula akong mag-ipon. Natuto akong tumayo sa sariling paa. At unti-unti, nagkaroon ako ng tiwala na may bukas pa para sa akin. Makalipas ang ilang taon, dumating ang papel na pinakahihintay ko. Legal na kaming hiwalay ni Marco. Hindi naging madali ang proseso. Pero sa tulong ng pamilya at ng Diyos, nakalaya rin ako. Sa papel at pangalan na matagal nang gapos sa akin. Pagkakuha ko ng dokumento, niyakap ko ang anak ko at pabulong kong sinabi, "Anak, tapos na ang lahat. Malaya na tayo. Simula na ito ng bagong buhay." At doon ko tuluyang naramdaman ang kapayapaan na ilang taon kong hinanap-hanap. Lumipas ang mga buwan. Natutunan ko nang maging matatag. Araw-araw akong nagtitinda sa palengke ng suman at bibingka. Hindi kalakihan ang kita, pero sapat na para may gatas at bigas sapat. Madalas akong pinagtatawanan ng iba. "Sayang, maganda ka pa naman, Lara. Dito ka lang, nagtitinda." Ngumiti lang ako. Dahil ang totoo, mas pinipili ang pawis kaysa hiya. At least, marangal. Sa bawat araw na kumikita ako ng mali, pakiramdam ko ay unti-unti kong binubuo muli ang pagkatao ko. Isang araw sa palengke, nakilala ko si Aling Belen, tindera ng isda. Madalas akong tinitirhan ng pwesto niya para makapagtinda ako. "Lara, huwag mong ikahiya ang trabaho. Lahat tayo dumadaan sa hirap. Ang mahalaga, matino ang ginagawa mo." Mula noon, naging nanay ko na si Aling Belen sa palengke. Siya ang unang nagsabi sa akin, "Balang araw, makakabangon ka rin. Hindi lang para sa anak mo, kundi para na rin sa sarili mo." Akala ko tapos na si Marco. Pero isang gabi, bigla siyang sumulpot sa bahay ni na Mama. Lasing, galit na galit. "Lara, bumalik ka sa akin. Asawa kita." Sigaw niya habang pinagmamasdan ako ng mga kapitbahay. Takot na takot ako. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako nag-iisa. Lumabas si Mama, si Kuya, pati mga kapitbahay. "Umalis ka na, Marco. Wala ka ng karapatan kay Lara at sa anak niya." Nakita ko sa mukha niya ang galit at pagkatalo. At sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot pa. Nakita ko na siya bilang isang talunan. Hindi bilang isang lalaking kinatatakutan ko. Pagkalipas ng insidenteng yun, mas naging buo ang loob ko. Nagsimula akong magluto ng kakanin para ibenta hindi lang sa palengke, kundi pati sa mga tindahan sa baryo.
unti-unti lumalaki ang kita ko. Minsan, habang nagbibilang ako ng kaunting kita, napatingin ako sa anak ko. Anak, hindi man marangi ang buhay natin, pero malinis at marangal. At pangako ko sa iyo, dadalhin kita sa magandang bukas. Ilang taon ang lumipas, nakapagpatayo kami ni Mama ng maliit na kalenderya sa tabi ng palengke. Doon ko'y binuhos ang sipag at tiyaga ko. Minsan, may customer na nagtanong, Lara, bakit wala kang asawa? Ang ganda mo pa naman. Ngumiti lang ako. Dahil minsan, mas mabuting mag-isa kaysa makasama ang taong sisira sa iyo. At doon ko tuluyang tinanggap. Hindi ko kailangan ang lalaki para maging buo. Ako mismo, sapat na. Sa bawat luha, natuto akong lumapay. Sa bawat sugat, natutunan kong tumindig. At sa bawat pagkakamali, natutunan kong mas mahalin ang sarili ko. Ang nakaraan, sugat na lang. Ang hinaharap, hawak ko na. Hanggang dito na lang po at lubos na nagpapasalamat, Lara.